Sabi ni Mami, nakamukha mo daw, yung mga basher ballpoint, no? Sana magbago ka na, Ginib Rabo. Magandang gabi po sa akin, magandang gabi po. Sa akin wala ako nakikitang mali. Sa sinat ni Langga, ang sa akin lang wala po tayong karapatan. Ayun, tingnan niya guys. Shoutout Ma'am Evelyn Albio, shoutout po Sabi ni Ginib Rabo, magandang gabi po sa akin, wala po akong nakikitang mali sa sinat ni Langga. Ang sa akin lang, wala po tayong karapatan na baguhin ang pagkatao ni Langga. Huwag tayong masyadong makialam sa person na buhay. Sabi Norma Borgilios, okay lang yan, pupayag naman si Ruel. Ganyan naman ang uso ngayon. Mas lalo dito sa Amerika, halos magubad na sila watching from America, di ba? Taga-US si Ma'am, Ma'am, ingat po kayo dyan, Ingat po kayo dyan. Sabi ni Miss Ireland nadamay naman si Ballpoint Man. Kasi ma'am, pag sinabi kasi pangit, naisip ata nila si Ballpoint What the fuck? Tignan niyo ako guys, pogi ko, di ba? Ang ginagawa ni Ballpoint, pinapapangit yung itsura ko, no? Pero pogi pa rin, di ba? What the fuck? Yun, at sinimulan natin guys, itong upload ni Rachel. Dating estilo ko noon, ngayon, at ngayon, nakakamiss. Ano yung nakakamiss? Si Ruel o yung damit mo? Ay, grabe to What the fuck? At play na natin to guys. Guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Rachel Morales. Ganda naman. So in this video, pares tayo ngayon at mag-i-scout tayo ngayon kasama natin si Langga. Yun, scout. And syempre, may naisip akong vlog. Okay. Ibabalik natin yung suot natin dati, yung wala pang mga nagbibigay ng damit. Yung ano lang yung suot ko dati, yung ganun. Oh. For today's video kasi, diba ayaw nila ng parang ano yung natin, yung suot natin, parang iba na, hindi na katulad ng dati, and hindi na simple, hindi na kasi ang dami nating damit ang dami nating masusot na damit, kaya ayun, ngayon, suotin natin yung mga simpleng damit, yung yo-yo na damit, yung nakamahabang simpleng damit basta yo-yo. Kasi dati yo-yo talaga ako magdamit at gusto ko yung Anong yo-yo? Wala akong idea dun Rachel, ano yun? Hindi ko alam yung term na yun Gen Z na Gen Z ka ganun. Pero sinusuot ko rin naman yung mga yung mga crop top, mga ganun. Wala naman akong pinipili. Maydel mo, shoutout po, Mami. Kahit ano pa yan. So, kahit butas or madumi, susuotin ko yan. So, ngayon, ang suot ko ngayon is, gusto niyo bang makita ang aking suot? Ang suot ko ngayon ay hindi siya simple. Sige. Ito yung suot ko today. Talagang pag sa mga guys, talagang ayaw nila to. Pero para sa akin, okay naman Kasi sa edad nila, ganyan talaga ang mga damit. Labas ang ko. Diba? Talagang natutuwa ako sa kanya kasi talagang malakas yung loob ni Rachel. Talagang pinapakita niya yung ganito yung damit niya. So, at least hindi siya nagpapaka-plastic. Diba? Ngayon, pag di naman niya ginawa to, baka sabihin niya naman plastic. At least ngayon siya, pinapakita niya guys kung ano yung gusto niya. Diba? Para sa akin, wala talaga akong nakikita mali dito. Yan. Diba? Okay, diba? So, magka-transform tayo siya. Wow, diba? Transform, Diba ayaw yun ng ganitong suot? So, pasensya lang sa mga naririnig sa likod kasi naayos siya na nagagawa pa dito sa bahay. Pero malapit na itong matapos. And then, ayun, mag-transform na tayo. Let's go. Ganda ng bahay nila Rachel, From ganung damit ng tapos simple pambahay, Ganda pa rin niya, guys, di ba? Tsaka ang galing na pagka-edit, So, ayun, okay na tayo. Dati yung suot ni Rachel Morales Alago. Yung una siyang matagpuan. Grabe. Ano siya na, actually, sinusuot ko pa rin naman siya kahit walang kapag nandito lang ako sa bahay, lagi naman ako nakasuot ng mga ganito. Minsan yung mga nakasando, yung ganon. Pero, pa rin, mas gusto ko pa rin yung ganitong suot. Sabi ni Ma'am Maydel mo, ay grabe ang Roshan ngayon. Overload the sweetness. Happy 9th months na pala. Grabe, romantic ngayon ng dalawa. Opo, Mami, nakita namin kanina. Sobra. Siyempre, dito tayo Gusto ko ng mga ganito Ah.
So, kasi yung mga panglalaking suot eh. Pero sumusuot rin naman ako ng mga sexy na damit, ganun. Pero, mas lamang to. Mas ano pala siya magsuot, no? Yung mga panlalaki, mga t-shirt. Pero, siguro pag may mga lakad, nagpapasexy siya. Pero sa mga, sabi niya dito based dito sa video, mas maraming suot niya yung mga ganitong damit, no? Panglalaki type. Siguro, ano lang, na bumabagay lang sa atin. Kaya ganun. Charis. Yun. Joke lang. Charis. Ayan. Ito ang outfit natin for today's vlog. Siyempre, in just one day, Just one day. babalik natin yung dating Rachel. Ah. Siyempre, ngayong araw kasi is mag-scout Okay, kami ngayon ni Langga. Pupunta namin si Nanay Francia. Ayan. Yan, ang suit natin. Parang ano Check. Tarang. Outfit check. Ang cute Ay, siya nga pala, siya Outfit check. Sa nagbigay nitong tsinelas na to, ang pangit ng pa ako, pagpasensyahan nyo na. Manas. Yan. Yan yung tsinelas, oh. Thank you po sa nagbigay. Maraming salamat po. Nakalimutan ko na yung pangalan sa sobrang dami ng Pero shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong binigay po na tsinelas. Ayan, nasusuot ko na po siya dito sa bahay na gagawin. Ayun, dito ako nag-vlog ba na parang kasi ang ganda nung niya, yung paligid kasi pag sa bahay baka i-bash nyo naman ako, di ba? Siyempre sabihin nyo naman, di naglilinis. Grabe guys, alam mo yung video na to. Parang ako kumbaga, itong content na to, naramdaman ko yung yung dito niya sa mga basher. No, pinapakita niya. Tingnan niyo guys, doon ako na may concern ako doon eh. Ulitin natin? Ganda nung niya, yung paligid kasi pag sa bahay baka i-bash nyo naman ako, di ba? Siyempre sabihin nyo naman, di naglilinis, ganun. Joke. Di ba? So may mga sinasabi niya lang joke, pero alam niyo guys, sabi nga nila, sometimes yung joke half meant no. Pero dito guys, sinabi niya baka na naman sa bahay namin, may maglag ako na makita nyo. So talaga may mga basher, pero dapat gawin niyang katatawanan yung mga basher, huwag niya masyadong patulan. Pero at least sa akin lang okay naman yung ginagawa niya rito. At least pinamumukha niya sa basher na na mukha kayong mga tanga. Pero dapat pag huwag yan mong pansinin, no? Tuloy mo lang kung anong ayaw ng basher, gawin mo lalo. Ayaw ng basher sa ganito, marumi yung bahay, mo sila. Lalo mo inisin. Pakita, mag-vlog ka doon sa makalat. Normal naman, sino ba namang bahay dito na 24 hours hindi makalat ang bahay. Sa amin, makalat ang bahay namin minsan eh. Di ba? Normal lang naman yun, may makita ang kalat eh. Di ba? Iba talagang, ewan ko na lang. Sakit sa pag inisip mo yung mga basher, sakit sa sakit sa puson. What the fuck? Diba, tama lang may sinabi dito ng mga sabi ni Mencho, huwag mong baguhin ang sarili mo para magustuhan ka ng iba. Gawin mo kung anong ikakasaya mo lang gawag pansinin ng mga basher. Sabi ni Ma'am Christine Lopez, tama ka po dyan sa Merzan. Totoong tao kasi siya, hindi siya plastic. Lahat ng magagandang katingin niya, nakay-Rachel, mabait, mapagkumbaba, marespeto, maganda, at higit sa lahat, totoong tao. Sabi ni Ma'am Blinsky, gusto ng iba gusto ng iba manang-manang, yung manang daw. Wag naman kayo ganun. Enjoy lang ang teenage life niya kasi pag may edad na yan, manang na rin niya manamit. Totoo yan po ito guys, sa mga may asawa. Alam niyo guys, totoo po yung teenager, hayaan niyo sila na ma-enjoy nila. Kasi pag nag-asawa na yan, totoo lang po, baka pa na nakadlaster na yan. Kasi may anak na eh. No? Kawawa naman, kung parang batang edad parang masyado nyo kinokontrol. Di ba nga mga dyan, kung matatanda yung mga basher, dapat nga kung tayo ay matatanda, dapat mas malawak ang ating unawa. No? Huwag natin gayahin, kung ang buhay nyo noon ay kawawa, huwag nyo gayahin, huwag nyo ipilit kay Rachel. No? Magkakaiba tayo. Huwag tayo magko-compare sa iba dapat, kasi dapat ganito ang damit niya, dapat ganito. Huwag po. Huwag tayo magko-compare. Iba si Rachel, iba si ganito, iba si ganyan. Magkakaiba tayo. So, hindi natin pwedeng ipilit. Okay? Bahay baka i-bash nyo naman ako, di ba? Siyempre, i-bash daw. Joke. Basta, parang gusto ko komportable kayo kapag napapanood nyo ako dito sa malaking screen na to. Check, malaking screen. TV. Check ko lang.
Outfit syempre, check. kapag sa TV tayo pinanood, di ba? Sa cellphone, o di sa, small screen. Big screen. Charis. Big screen. Ah. Naubo naman ako. So, ayun, hinihintay lang natin silang magsusundo sila later. At ayun, i-update ko na pala sila na sasabihin ko na tapos na ako magbihis. Kasi ang chat ko kanina sa kanya, nagbibihis na. Pero ang totoo, maliligo pa lang talaga ako. Yun lang daw, kung mapapanood mo man to, sorry. Kasi, syempre, para naman na, hindi naman ako maghintay, di ba? Syempre, para, pag nagpunta ka dito, edi, di ba? Alis na lang. Ma'am Melinda, go. Shoutout po. Pero, ayun, naghintay pa rin ako. Kaya, i-update ko na siya ngayong araw. Kasi nga, tapos na ako magbihis. Di pa nga ako nakasuklay, pero okay na yan. O may straight din yan. Grabe, wala suklay-suklay, ano? Ganda eh. Oo, din ako kumakain, pero okay lang yan. Kakain tayo. Sabayan niyo ako magkain, guys. At i-update ko na Inaasa niya dito yung mga basher, eh, no? pala silang So, ayun. Shara Lee, oh. So, ayun, kakain na muna tayo. Habang wala pa si Langga. Kasi nga, So, Marzano, they make our day full of gladness. So amazing, surprising, they in love to each other. Ito yun, ah. Ma'am May, hello. langgis. So, ang pagkain lang natin ay Ano ulam niyo, ano, Rachel? dapat ay tama lang. Ah, nagda-diet ka, ah. Okay na yan. Ah, nagda-diet si Rachel sa kanin, ah. Okay na yung kanin ko. Diet tayo for tonight. For tonight? For today's vlog. Siyempre nahihiya akong kumain tapos maraming pagkain ko, diba? Tapos nakaharap sa inyo. Dapat sabihin, dapat kunti-kunti lang, diba? Okay itong video na to, ah. Di ba? Parang ano to sa mga basher, eh, oh. So, kain po tayo. Sarap ng ulam, guys. Gulay. Ang ulam natin ay sitaw. Bigla ako nagutom. Sobra. Sobra to, ah. Ginugutom ako dito. Oy, shoutout ulit kay Ma'am May Delmo, Ma'am Christine Lopez, shoutout po. Linsky, shoutout. Ma'am Flor Pamphilio, shoutout po. Sarap ng kain. Guys, tayo natin ano yun, ah. Oh. Kita ng aso, laki na, oh. Laki na nito, oh. May Alright. pogi, oh. Ah, Ay, kunwari din nakita. suplado. Sabi nila pag pogi daw, suplado, eh. Kunwari. Suplado. Hoy, suplado. Ano ako? Ay, magkala si nanay. Hoy, suplado. Pogi na rin, eh. Oy, suplado. tayo. So, ayan, dito na po si Langga. Ah, sabi ni Miss Arlan, yung mga teenager dito sa Manila nagsusuot ng poking short. Ang tawag namin dyan, hindi poking, eh. Ang tawag namin dyan, pek-pek short. Yung sobrang ikse. Ano. Pero ako, syempre, kung anak ko yan, hindi ko papayagan yan, guys, ah. Pero ang tawag namin dyan, yung tawag sa Manila, pek-pek short. Sobrang ikse. Sabi ni Mensch TV, ganun talaga ngayon kabataan ng kanilang pananamit. Ang anak ko din, lagi pang sexy ang suot. Pero lagi ko naman sinasabi na mag-iingat sa mga kalalaking, lalo na sa mga aggressive, baka mapahamak. Actually guys, no, ako talaga, wala namang problema yan sa mga pang sexy. Kaya lang talaga, ilagay din nila sa lugar. O sa mga kabataan dyan, no, ilagay nyo sa lugar yung pagsuot ng sexy. Naiintindihan ko naman kayo, eh. Pero kunwari, pupunta ka ng palengke, tapos, sexy damit mo. Syempre guys, ayusin mo naman. Maraming minsan, may mga manyako doon sa daan, sisipulang ka. Now, sometimes, bagayan natin yung damit. No, kunwari, kung aalis naman sila, tulad nun, magsiswimming. Syempre, naka-bathing suit yun. Di ba? Pupunta sa birthday. Syempre, okay lang naman yun. Di ba? Pero pag pupunta ka sa mga palengke, sa mga ano, tas naka-pek-pek shirt ka, ay talagang mamanyakin ka doon. What the fuck? Diba? Parang minsan tignan mo naman yung utak mo, basher ka. Tignan mo naman ano, nasaan ba si Rachel? Nasaan ba siya?
Di ba sabi niya naman ni Rachel kanina, minsan, most of the time, sabi niya, parang mas sinusuot niya mga panlalaki na t-shirt pag sa bahay lang. Pero syempre, kung titignan mo naman, minsan, nakita mo si Rachel, parang medyo ano yung damit niya, makikita mo naman may mga lakad sila eh. May mga gathering, may pupuntahan sila. Sa akin mo lang problema yun eh. Diba? So, minsan, lawakan natin, unawa natin. No? Ang problema kasi sa mga Pilipino, masyadong makareact. Sobra. Diba? Masyadong makareact, no? Sabi nyo, di ba sabi nyo Mayo si Rachel, halos lost na yung daddy niya kung modelo siya sa mga dapat wag sobrang nag-aaral pa naman siya. Hindi po Jackie Lee, nabasa ko yung message mo, no? No, minor siya, pero hindi naman porket ganun yung damit, na siya, parang bawal na. Hindi ganun yun, no? Hindi yung, kasi ang problema, yung mga mata ninyo. Dapat yung mga mata nyo, linisin natin, no? May mga kabataan ngayon, talagang, syempre, magsusuot pupunta ng swimming pool, tapos naka-swimsuit, anong mali dun? Diba? May mga bata lumalaban sa mga naka-gymnast eh. Gymnastic, kung nakapanood kayo ng mga gymnastic guys, no? May nakapanood ako ng gymnastic, mga kabataan pa yon, naka-swimsuit. Oh. Nasa yun na lang, pag masama na lang ang mata mo. Yung iba, yung pag na-upload din kayo ng, lalo sa mga school, yung mga, balerina. Yung mga naka-balerina, guys, yung mga damit ng balerina, ay, grabe yun. Oh, mga minor yun. Ngayon, masama ba yun, Sir Marzano? No. Nasa mata mo na lang talaga ang problema. Kasi ang nakatingin ka sa dibdib, yun ang mali dun. Kasi, kung titingin ka sa dibdib, talagang, lalo kung pinagpala, anong control niya ba yun? Talagang pinagpala. So, minsan, yung mata na lang ang problema natin. No? Ipapalabasin natin na masama, hindi naman, totally hindi naman. No? Ang magalit ka, sumakay ng jeep, naka-swimsuit, yun, mali yun. What the fuck? Oh, di ba? Pupunta ng swimming pool, maliligo, naka-swimsuit, mali ba yun? Oh, mali ba yun? Sagot. Hindi naman mali yun eh. Di ba? What the fuck? Di ba sabi ni Jenjen Boss, Boss Mars, gusto nila maligo nakapantalon at naka-jacket. Oh, di ba? Biriin mo, di ba? Nakapants pa nga, mabait pa nga si Rachel eh. Nakita mo, yung paibabaw lang yung medyo sexy, tapos yung baba nakapants pa eh. Kung tutuusin, pwede naman talaga siya naka-swimsuit eh. Pero hindi niya ginawa eh. Oh. Kasi minor pa. Ano ka ba? Come on. May mga minor nagsusuot ng ganyan sa mga beach. Nagpunta kami ng Okada dito sa Manila. Nag-book kami ng hotel. Makikita ka doon mga 17, 16, 13 naka-bathing suit. Wala lang. Ano masama doon? Oh, pinagbawal ba? May batas ka bang mababasa na bawal mag-bathing suit ang mga minor? Wala. Kasi magsiswimming eh. Oh, may mga nagbebenta bathing suit from 8 years old to 17 years old. Kung bawal pala mag-bathing suit ang mga minor, sana pinagbawal na sa batas. Pero bawal ba sa batas? Di ba hindi? Oh, masama lang ang mata natin. Sabi ko nga, kung nag-bathing suit tapos sumakay ng jeep, yung may mali dun. Pero nag-bathing suit, maliligo sila. Anong mali dun? Kasi minor, oh. Ipapanlaban yung minor. Oh, bakit ano ba ginawa ng minor? Naligo lang naman. Ano ba? What the fuck? Ang sakit nyo sa puso, hindi ko na maintindihan. Di ba? Tsaka sabi, na ba, tama, baguhin niya, kasama pa kay Ruel mag-scout, nakadasted, nakapalda. Alam niyo guys, yung mga ganun guys, wala namang problema yun. Kahit yung nakapalda siya, walang problema yung guys eh. Sa akin lang dahil guys yung mata lang talaga natin ang may problema. Nasa inyo na yun guys. Sabi nga ni Anthony, sabi nga ni Ruel kanina, mali yun sa mga taong madumi ang isip. Totoo, madumi na lang ang isip mo kasi sa'yo mali yun. Sabi nga ni Jenjen Buhos, utak bulinaw. What the fuck?
sige, mag-ano ka sa batas. Tumingin ka sa batas. Oh, sana wala nagbebenta ng bathing suit na ano, pang minor. Ba't may nagbebenta? Ano ba kayo? Di ba? Buti, magsiswimming, kaya ganun ang dami. Gusto niya nakapantalon na. Ay, sa guys, sa panga, di ko na makuha talaga kung saan niya nanggagaling yun. Kasi ganito, kasi sa dede ka tumitingin, huwag ka tumingin sa dede. Diba? Diba? Tama ba yun, guys, no? Femolino, in short, sikat na si Rachel kahit sinusuot pinupunaan ng mga inggit. Di kasalanan ni Rachel, marami nagmamahal sa kanya, diba? No, sabi ni Janine Boss, naghahanap na lang talaga ng mapuna, Boss Mars, kasi wala silang makita kilangga. Kaysa panamit din sila ng babas. Totoo. Nag-apply sila ng butas. Ibigay mo, nagbabuliri na. Di ba, sino nakataano dito, guys? Alam yung gymnastic. Ballerina. Papakita ko sa inyo para maniwala kayo. Baka sabihin, Sir Mars, gawa-gawa ka lang eh. Sige, tingnan natin, guys, ha. Para maniwala kayo, guys, no? Baka sabihin mga suot ng mga gymnastic na mga bata, kabataan, guys. Ayan, no? Ngayon, sabihin na natin, sige. Para maintindihan nyo, sige. Ito, gymnastic to. Gymnastic. Hindi pa to mga minor, mga minor to. Kita mo naman mga suot yan, guys. Anong mali dyan? Ayan, mga gymnastic yan, eh. Anong mali dyan? Iba nagji-gym. Anong problema mo dyan? Gymnast yan. Wala pa yung mga nagsiswimming. Yan, mga minor yan, anong sasabihin na to? Mga minor pa yan. Mali ba yan? May batas ba na magsasabi na bawal sila magsuot ng mga ganyang damit? Yung mga ganito, mga bata yan, Anong gagawin natin sa mundo? Kung ang mga basher masusunod, uwian na. What the fuck? Ano pa? Diba? Ano yung mga minor yan? Ibabato mo sa akin yung minor. Diba? Swimsuit. Sige. Sige. Sabi na natin, guys. Ito, guys, hindi ko inaano yung hindi ko inaano dito, pero walang mali dyan sa swimsuit, lalo kung nag-swimming. Para makita nyo lang, guys. Yan, kayo lang masama mag-isip. Mga bata yan, anong mali dyan? Pagdating sa, sa ibang tao, pwede. Kay Rachel, bawal. Sino kayo? What the fuck? Diba, guys? Diba? Ganun lang yung guys. Tandaan nyo, guys, lalawakan lang po natin ang ating mga unawa. Diba? Sabi ni Hernando Tamete, Shadow Simmers, Rachel, kahit nakapalda yan, may short yung sa loob niyang nagpalda siya. Naman, kita niya naman eh. Hindi naman siya buong swimsuit talaga. Yung pang itaas lang talaga. Diba? Ay, nako, guys. Pang swimming kasi, ganun talaga, guys. Hindi ko na po, ako naiintindihan ko na po si nyo. Kaya lang kasi, guys, saka nakakita ng swimsuit na hindi tikit na dikit. Unang-una si Rachel may laman. Talagang may yung dibdib niya medyo So, ayoko nang masyadong ipaliwanag. No? Kung matalino kayo, nauunawaan nyo yan, guys. Ganun lang yan. Di ba? Basta ako, guys, wala din ako galit sa mga opinion ng iba. Hindi ako galit, guys. Kailangan lawakan lang natin. No? Pumokus kayo sa dapat pumokus. No? Huwag natin tignan na parang mali ginagawa. Ang tawag doon, guys, gaslighting. So, ano yung gaslighting? Yung gaslighting, wala kang ginagawang mali, pero pinaparamdam sa'yo na may mali kang ginawa. Nakakaawa si Rachel. Na parang, dapat nag-i-enjoy siya, wala siyang iniisip, na mali, wala siyang ginagawa. Ang problema, nagkakaroon siya ng masamang isip sa sarili niya. Nagkakaroon siya ng guilt sa sarili niya. Nakaso, parang ang dating, tawag nito gaslighting. Wala siyang ginawang mali. Pero sa mga ibang tao, pinapalabas na meron siyang ginawang mali. Nakakaawa. Di ba? Gusto niyo ba ganun kayo? Sa mga anak ninyo? Gusto niyo ba ganun ang gawin niyo sa mga anak niyo? Gaslighting? Wala naman siyang ginagawang mali, pero pinaparamdam niya, mali ginagawa niya. So, nakakaawa.
No, wag ganun guys. Unang-una lang swimming eh. Anong mali dun? 'Di ba? So lahat 'yan naka-bathing suit. 'Di ba? Sabi, kasi puro lalaking kaharap para sa akin nga maya ako kahit pa harapan ng tatay ko. Kayo yun. Huwag niyong itulad. Alam niyo guys, magsiswimming ka, punta ka ng beach. Ang dami lalaki doon. Ano, mahihiya ka din. So, kung kayo nahihiya kayo sa tatay nyo, nahihiya kayo sa mga ano nyo, iba nyo si Rachel. Kasi si Rachel, hindi mo siya nag-iisip. Hindi siya masama nag-iisip. Kasi swimming nga yun. Saan ka nakita, magsiswimming kayo, di ba? So, huwag nyong igayahin yung sarili nyo. Yung sarili nyo kay Rachel, magkaiba kayo. Magkakaiba lang po tayo ng pananaw. Pero, ang totoo lang, no, have respect. Katawan niya yon. Katawan niya yon. Bigyan natin ng laya. Karapatan niya yung freedom. Napaka-importante noon. Yung rights niya, ibigay natin yon. No, yun lang naman yung sinasabi ko. Pero para magsalita tayo, naiintindihan ko iba. Nagsasuggest lang naman sila kasi ganito. Okay lang yun. Ako na walang problema. Pero yung mga basher talaga na parang sobrang foul. Na parang minamasama. Mali yun. Di ba? So, sana nanawaan nyo guys huwag pa kayo masasaktan sa sinasabi ko. No, sabi ni Fe Molino, Ma'am Nene, bangli sa shoutout mo. Fe Molino, mga basher sumers palagi nakasilip sa galaw ng Rochelle kahit anong sabihin nila, mga matitong isip din nila kayang hatakin para iwan si Rachel, napakabait na bata, matalino, masipag. So, yun lang guys. Saan ba makakita swimming pool pero babae lang? Walang ganun guys. Gusto mo po mag-swimming kayo, mag-ano kayo, private swimming. Private swimming puro babae lang nandun, walang lalaki. Imposible yun. What the fuck? Hindi ba pwede mo lalaki? Naku, hindi naman pwede. Di ba? Hay, naku po guys, ang sakit ng puson ko talaga. What the fuck? Sabi ni Ma'am Nene Evangelista, wala akong masabi kundi Rachel lang sa kalam, di ba? Sabi ni Miss Ayla, sa kaya galing planeta mga basher na yun? Ewan ko na, baka kanina lang pinanganak yung mga yun eh. What the fuck? Kaya ako guys, tandaan nyo guys, ako no judgment ako kahit kanino. No judgment ako. Hindi ako tulad ng iba, ng mga religyoso. Ay! Di po ganun. Ang sa akin, naniniwala ako na hindi basihan ang pananamit. No? Na ang problema mo na lang kapag yung mata mo na lang ayaw mo disiplinahin. No? Basta ako, mahalaga pa rin ang laman ng puso. Yun yung sabi ko. Diba? Sabi ni Janet English. So, yung mga basher, mga gurang na, baka yung mga anak nila ang suot, mga Maria Clara, ganun pag mag-swimming. Nakakaawa. No? Yung mga anak nyo, palalangin mo sa swimming pool, malulunod yun. Bakit naman Sir Merzano? Masyado kang nag-isip. Hindi po, totoo yun. No? Tandaan nyo guys, pag nag-swimming ka, hindi ka pwedeng maligo ng makapal, ng cotton. Sa Singapore po, ito, para maniwala kayo. Dito sa Singapore, makiligo ka, pumunta ka sa kondo. Ngayon, pag pumasok ka at maliligo ka, kahit sa mga swimming pool dito sa mga community, hindi ka papayagan mag-swimming kapag ang damit mo ay cotton. Bawal. Sir, ano yung cotton? Yung makapal. Mga ganito t-shirt, bawal yan. No, walang bathing suit na makapal. Lahat yung manipis. Babakat talaga yan. Bakat kung bakat. Ngayon, dito po, kapag cotton yung damit mo, hindi ka papayagan. Gusto nila pang swimming ang suot mo. Pag hindi ka makakaligo. Ganun po. Wala kang makikitang swimsuit na talagang di babakat. Lahat yung bakat. Lalo pag talagang pinagpala ka. Tapos medyo talagang babakat yan. That's reality, guys. Kahit sa mga lalaki. Yung mga nagbabike lang eh. Tingin sa lalaki, mga nagbabike. Oh, 'di ba? Makakita ka ng patatas. What the fuck? Hindi ka naman pwede magsuot na pag nagbike ka. Kailangan ng bike yung short mo makapal, hindi pwede. Kailangan manipis talaga yun. Ang problema yung itlog mo babakat doon. What the fuck? Sabi niyo, sir, hindi naman minor. May mga minor nagbabike, nakaganon. Manipis talaga. Saan ka nakakita bathing suit, hindi makapal, cotton. Ano ba yan, guys?
Wag naman tayong taga ano. Hindi naman kasi dapat ano wala lalaki. Hindi pwedeng wala lalaki sa swimming pool. Anong gagawin mo? Hindi naman siya nagubad eh. May damit nga eh. Di ba guys, napakahirap. Tuloy na natin to guys. Siguro okay naman na yon, di ba? Lawakan nyo naman guys. Maawa naman kayo sa mga buhay ninyo. Maging masaya naman kayo para sa ibang tao. No? Maging masaya naman tayo para kay Rachel Morales Matubang. Tama si Brian, Brian Morales, okay lang po magsuot ng ganyan kasi swimming niyan sa swimming pool, bawal t-shirt at short, di ba? Di ba? Kasi maglalabas kayo ng bahay, huwag kayo magkukulong sa bahay. Tsaka huwag kayo magpapaniwala sa nababasa sa internet. Iba dyan, fake news. Ayaw po na po kami sa aming pupuntahan. Yung sila Kuya Regan, sila Kuya John. Yung si Nanay Lola. Si Mama Lola. Hi, Mami. Shout out. Mami Lola Maria. Mami ko na rin. Kasi edad ko si Tatay Rizan eh. Mami Maria, hello. Si Mama Lola. Bumi ko na? Bungi na, Maalog. Tira ng ngipin mo na. Ito na lang nga ang ngipin ko. Ano? Pag nabunot pa itong dalawa dito. Wala na akong mga baga. Irene Marzan, hello. Isa nang kailangan ko. Ay, malapit lang masira ang ngipin ni Lola. Gaan, tagal mo naman. Kanina pa ako naghihintay. Bawal yan lang. Ay, masaya! Susunod ka sa akin. Kayo ala. Grabe Bawal lang. Naghintay ako ng matagal sa yuga. Oo. Bali. Olga Vlog 16, hello po. Si Titay ang nakakaalam kung paano ako maghintay dito. Titay. Pala yung akin. Kasi wala sa... Titay na, ano yung ano mo, yung noo mo. Kikintab. Lo. May floor wax yata. Floor Sabay wax. Titay. Yung cellphone ni Dodong. Alin? Ayaw. Okay lang. Yung parcel ko ata yan. Noo. Ay, pinantay man talaga ay. Ayun, tama si Ma'am Nene Evangelista, isa sa mga matalinong sumagot, sabi niya. Nene Evangelista, kung yan sa simbahan ang punta, yan ang bawal. Tama yan. Ay, salamat. May talagang sabi ko nga ang totoong supporters, malawak ang unawa, malalim ang pagmamahal kay Rachel Morales Matubang. Yun ang tama. Siyempre, ibas nyo kung pumunta ng simbahan, ganun ang damit. Oh, that's it. Magsiswimming lang naman di ba? Di ba? At least simple logic lang yun. Ewan ko na lang guys, nahirapan na ako sa inyo. Sige kayo. Matatalino daw yan ang ganyan. Pero, ay, Adra, papuntahan mo si mama mo dito! Marita San Felipe, hello po. Layo. Na ano yung yung noo. Dapat hanggang dito yung buhok mo. Para-paras na tayo. Sa iyo lang. Di man ko nagsasombrero. Titay, matigas ang ulo dyan. Gusto ko yung makababaan. Bagsak. Ma'am Nene Evangelista, tama kayo, sabi ni Ma'am Fe, di ba? Agree ako doon. Ano yung order mo? Hindi man ikaw mo. Sabi ni Miss Ireland, yung basher dyan, hindi naman fans ng Rochelle, mga basher yan, sabi niya. Sabi ni Boss Denmark Boss Denmark, sabi niya, boss, boss ang mahirap, nag-swimming kayo, nakakumot ka, pa yun ang mahirap. Totoo, grabe, pag pag nagawa mo yun, magic na yun, Boss Denmark What the fuck?
Ay, nako, meron namang matalino nag-comment dito, si Boss Frederick Paires. Sabi niya, Sir Merzano, sa totoo lang, nasa open country tayo, kahit isuot mo okay lang. At isa, nasa swimming sila, natural lang isuot yung isusuot yung sa lugar na pupuntahan. Yung iba kasi may mema lang. Ganda ng sinabi ni Boss Frederick. Tsaka sinabi ni Boss Denmark, tsaka sinabi ni Ma'am Nene, at tsaka sinabi din ni Miss Ireland. At na naman dito, salamat po sa Diyos. Ang tatalino nyo. Ito guys, para sa inyo. Sasayaw ako. Diba guys, yan ang sagot. Napakasimple. Nasa open country tayo. Kahit anong isuot mo, okay lang. Diba? Karapatan nila yan eh. At nasa swimming nga sila. Eh kung pupunta ng palengke o ng simbahan, doon ka magreklamo, doon ka magwala. Diba? Diba? Sabi ni Ma'am Olga, dito pag summer, kailangan naka-swimsuit kahit mga Pinoy tatawanan kapag hindi ka naka-two-piece. Kahit na matatanda pa at matataba. Diba? Exactly guys. Nasaan ang chinelas mo? Okay lang yan. Mag-ano kasi putikan kasi yung puntahan. Okay lang. Yan. Hiram na akong chinelas, wala akong chinelas. Yung suot mo ka, yung magpunta kayong tarom. Ay, dyan Yung pa green, ka. sana yung green mo. Sa iyo. Hindi mo na binabalik kasi yung green. Sweet ah. Yung suot mo. Nananawagan po ako sa mga supporters po nilang Gaadyan. Yung chinelas ko po, di na binalik nilang buong. Ano kasi yun? Matagal na yun, months na rin. Ano kasi yan? Nung nakaraang taon pa yun yung niram niya, di niya binabalik. Hindi, pero pinitreasure ko yun ka. Talagang pinipreserve ko. Pero nandun lang sa labas. Nasa loob. Yung yung itim na suot mo, papunta kayong tarom. Maganda Hindi man ba? ako yung Mama. mountain, anong tawag dun? Mas rin puti ka, nakasandal. Yan, oh! Kulang po ng tapos dito. Anda. Andoon nun, oh. Thank you po kay Nanay Maring. Saan magaling Tanay? Diyan, oh. Doon sa likod ng bahay ni Daddy Donut. Di ba? Ah, binili mo? Ayun pa nga, oh. Hinog na, oh. Ayun, oh. Kita mo yung madilaw na yun, oh. Madilaw. Ano madilaw? Ayun, oh. Yung madilaw na Ano yun. lang? Yun na lang niya. Hindi. Diba mo? Yan na lang, oh. Suotin mo. Okay na yan. Ayan bagay yung itim mong sinuot doon sa tarom mo. Ay, nasilip. Ay, Ano ko to, sa panglinis ko to ng paa. Ay, nasilip si Roel. Ayun na. Ano? Ito sa ayun na madilaw. Ma'am Yolanda Castillo, shout out. Na lang ulit. Sabi ni Brian Morales, baka po yung mga basher na yan naiingit, baka hindi makapag-swimsuit. Yun ang problema, boss Brian. Ma'am Yolanda, shout out. Dilaw. Grabe talaga silang unggoy ka talaga. Kasamahan nga nito, oh. Lakas mag-asaran eh. Unggoy ka talaga nung. Dito ka nga. Ano pala? Dito ka nga. Oto. Tara na, mama, punta na kami. Nay, alis na kami. Bye-bye. Titay. Thank you. Titay, punta na kami, titay. Bye-bye. Grabe, ayun Si Titay. Bigyan kami ng Bye. Shout out Carmel Andus, hello po. At kay Yolanda Castillo. Carmel Andus. Uy, wag mo inuhulog. Ba't mo inuhulog? Ilalim lang sila. Bye-bye. Ingat kayo, ha? Bye-bye, titay. Kaya Titay. punta na po kami kay Nanay Francia at kay sa Tarong. Tarong pala. Tarong. Tarong. Bakit bawal bang mali? Okay lang. Ah, Pasok na tayo sa sasakyan. Yan, okay lang kahit may ano. May sulunggo? May isang ano pa daw doon. Si Justin. May Bagong. isang napaisa ka bubig dito. Hinog na sa punuan. Alis Alright. na tayo. Ano plano may ano? Ayan, titira daw natin. Klase, no? Uy! Miss Ireland, wag mo nang ano yun si Lolo. Alam mo, ay mahirap mag-comment, pero okay naman si Lolo. Hayaan mo na yun. Nagtatanggal niya nga si nagkamali lang siya sa thumbnail, no? Yung Lolo Moon daw.
Ako lang, mabait naman yun eh. Nakita ko, pinagtanong niya si Ruel eh. Nagkamali lang sa thumbnail. Ang sinasabi niya dun yung isang matanda ata, isang tigulang. Huwag mo nang awayin yun. Ako, baka maging basher pa ng Roche. Pero mabait yung si Lolo, nakita ko. Pinanood ko yung video eh. Nakita ko, pinagtanggol niya si Ruel eh. Kasi sinasabihan na ganun nga daw. Wala naman siya sinabing masama kay Reno. Pero tigil mo na yun. Huwag mo na si Lolo Moon. Okay naman siya. Para sa akin, ano siya, hindi niya naman inaano si Ruel. So far, so good naman siya sa akin. No? Nagkamali lang siguro sa thumbnail. Pero nakita ko yung thumbnail. Ang sinasabi niya din kaaway niya. No, basta po hindi ko na mabanggit dito, pero okay naman siya. Nagkamali sa thumbnail, no. Yung isang tigo lang yung ayaw ko, yung babae. Talaga 'yun, pangat ugali. Boss Denmark, Femolino, shoutout. Sir Mars, baka gusto din ng basher na mag-swimsuit. PM niya lang si Rachel at marami yung bibigay. Oh, di ba? Hingin na lang siya. Salamat, Miss Arlan. Thank you so much, ha. Thank you so much. Okay. Pero yun po, tuloy natin to. Ma'am Yolanda Castillo, shoutout kay Ma'am Carmel Andos. Tuloy ko na to guys, medyo mahaba-haba, 35 minutes. Yan pala yung nakatago doon ni Lola. Tinaguan Ni Lola. Para pala sa'yo yan eh. Grabe Miss Arlan, talaga, thank you ah. Lola. Thank you for understanding. Grabe ka. Ang lakas mo naman kay Lola. Ang lakas mo Sana naman all kay Lola. malakas sa Lola. Dapat tanongin. Bakit ako yung apo, di ako binigyan yan? Alam mo na talaga. People change. Ako na yung paborito mo. Grabe ka na. People Dati change. ako yung tinitira ng gaya ni Lola, ngayon ikaw na. Eh, ganun talaga. Sa atin lang naman ito. Hindi. Para pa rin sa'yo eh. Bisag ganun talaga ang Lola, mas malapit na yan sa magiging manugang. Ganun talaga yung Rachel. Huwag ka nang pumalag. Diba baby boy? Baby boy, tawa ng tawa. So, tuloy natin ito guys. Oh, Para rin sa'yo, hindi. Ha? Hindi. Tamis. Diyan mo na muna, busog pa ako lang, galakain pa lang ako niyan. Pwede pa ito pang timpla sa kape? Timplang kape. Magkape tayo. Kami pa tayo, guys. Sarap po. Yung coke natin. May pagka-orange-orange. Parang ngayon lang nakakain ng Bataglangga ah. Parang ngayon lang. Ang kukulit ng comment nyo, shout kay Ma'am Irene Marzan. Anita Hulado, baka po hindi maka-swimsuit, swimsuit, balat siguro ng mga basher elepante. Sabi ni Ma'am Olga Vlog 16, dito pag summer kahit sa bus at tren, sumasakay sila naka-swimsuit. O, di ba? Sana all. Ma'am, anong bansa yan, ma'am? Pupuntahan ko po. Boss Denmark, Boss Mars, sabihan mo nga si Rachel, boss, hingi ako swimsuit niya. Iligo ko lang sa paliguan ng kalabaw namin. Makikita itlog mo doon, Denmark. Huwag mo gamitin yun. Chito. Ano saging? Boss Chito Castillo. Uy, kaano mo si tatay ko ah. Chito Castillo. Shout Sinog sa out. puno. Napa ito yan. Lak, alam mo. Lo, parang ngayon nakakain. Sarap ng saging ni Ruel, oh. Sarap na kain. Saging? Parang mali ako din. Sarap ng saging ni Ruel, ah. Bastos, ah. Sabi ko, ang sarap ng kain ni ang sarap ng kain ni Ruel sa saging. Namiss ko yung saging, eh, no? Hay, nako po. Kaya nga. Anay Maring, thank you po. Lola pala. Ma'am Anita Hulado, ay taga UAE pala si ma'am. Thank you so much, ma'am. Makapunta nga dyan pag summer. Ang dami ata nagsiswimsuit daw eh. Italy naman si Ma'am Olga. Ano? Ay, nako po. Thanks so much, Ma'am May. Hello, ma'am. May ano pa, may natira pang ano. Bakit ito pinito? Kabit. Saan niya nilagay ga? Saan niya tinago? Lasang saging. Doon sa kwarto niya. Ay, siya? Nakita ko kasi naghahanap ako ng headset ko. Kaso di ko nahanap. Ang nakita ko saging. Lasang saging. Bunti ko na sanang bawasan kaso baka magalitan ako ni Lola pala. Ni Mama Lola. Baka mabalik tayo.
Saan sila pupunta rito? Wala ka niyo yun. Ano dahil? Mali. So, ayun, nagbili lang po ako ng street foods dito. Sa may Uy, masarap yan ah. Kasi, ayan. Wala, na-miss ko lang siya. Sarap yan street food. Nako, yung kwek-kwek. Nako po, sarap ang ulam. Iniinit pa. Sila lang andun sila sa sasakyan. Sila Justin naman na bibili pa sa HP ng siri para ka na Nanay Francia. Okay, ano? And then, dediretso kami sa Tarong. Sa Tarong pala, Tarong. Hindi ako maglalay. Kay Nanay Francia. Ayun. Ma'am Lizzie, salamat ah. Ma'am Maydel, grabe pinalabas na video nilang Rachel ngayon. Opo, na-play ko kanina yung 5th day of month, no? Grabe hindi makahinga ngayon. Grabe ang comment section ngayon. Mainit-init pa. Ay, grabe, mama. Miss Ayla, sa Brazil ka magpunta host. Doon mo makikita yung mga hot chicks. Ay, naku po. Makapunta nga dyan sa Brazil. Hindi pa lang. In. Opo, nag-greet na po ako kanina, no? Yung sa mga bagong dating, nag-greet na po ako sa Rochelle, no? Ulitin natin. Happy 9th Mansari to them, no? Kasi nga, nag-celebrate sila sa ano nila, yung 9th, no? Mansari ng Rochelle. Yun. Thank you so much, Ma'am Headhan Hobilia. Wala, medyo maanghang pala yung ano. Sili doon. Ano ko dito? Happy 9th Mansari, Rochelle. Sa Kalam. Tawag nito. Oo. Naku, overtime na ako, ah. Grabe. Nakita ko kasi siya eh. Tapos nakita ko malagit na doon. Vendors not allowed in this area. Sakto. Maganda ko to doon. Masarap ng kain nila, oh. Ano yan? Ano nila? Ano yung kinakain nila? Parang kakaiba to. Hindi ko pa nakikita to. Anong street food yan? Hotdog? Amin yan. Hotdog na may ano, harina. Hindi mo yung ginagamit sa kwek-kwek. Hindi pinapalitan. Bago yan. Ano yan guys? Kwek-kwek ba yan? Sarap po. Bakit tansado niyo yung mga groceries? Sabi ni Boss Frederick Pires, yung mga basher kasi sa Mar, sobrang inggit. Kasi kahit anong isuot ni Rachel, lahat bagay. Kasi yung ganda na napakasimple. Sabi niya, ako sobrang barako masaya pag nakita silang dalawang bilang OFW. Tingnan si Boss, oh, barako pero tuwan-tuwa kay Rachel, ano? Lalaki yan katulad ko, di ba? So, depende na lang talaga sa tao paano tumingin, eh, no? Salamat, Boss Frederick, ha? Lokot si Boss Denmark. Ang sarap ng kain, ha? Langga, diretso kayo ng bahay. Papatumba ko na kalabaw namin. Pag alis ninyo, patayuin ko ulit. Paano yun? Ako sa atin, ma'am. Ma'am Anita Alohado, sir, wag po kayong malis kaladudong pag-reaction, please. Ayaw pa alisin ni ma'am. Bakit, ma'am? Ba't tayo nyo ako paalisin? Marami na nag-react sa Rochelle. Ma'am Emily Basconcillo, inggit lang ang mga question, ano? Inggit lang ang mga nag-question sa panamit nilangga. Napakasimple na nga nilangga. Kilala na. Ma'am Melanie Bagsi, hello po. Tama yun, walang dapat ipaliwanag at ipaalam si Ate Rachel sa mga basher, sabi ni Brian Morales. Agree ako doon. Kano naman si Morales? Ano, Brian? Emily Basconcillo. Sarap niyan, ano? Street food, nakakamiss. Kwek-kwek.
Quick Kikiam. Ako, sarap. Haba ng biyahe, oh. Pupunta sila kay Nanay Francia. Guys, mamaya po ulitin yung live ko, no? Na-play natin yung video na reels ni Rachel at ni Ruel. Grabe itong video, no? Talo tayo, guys, ha? Pwede ba tumalon? Teka lang, baka may makita tayo rito. Baka biglang may mag-hug and kiss. Hoy, shoutout sa lahat ng mga taga Kuwait dyan, ha? Kuwait, Jordan, no? Taga Hawaii, meron din taga Hawaii. Taga Germany, no? Ma'am Melanie Bagsi, hello po. Totoo. Naglaway daw si Ma'am Linsky, oh. Grabe ka. Namiss ko yung ano dyan, kikiam. Tsaka yung kwek-kwek. Inuulam ko kasi yan, guys, pag pumapasok sa school, yan. Fishball, yan. Kinakain ko din yan. O, talon tayo, guys, ha. Medyo mahaba, ano? Talon tayo, sige. Medyo mahaba, Talon tayo. Sabi ni Ma'am Anita Aluhadon, masaya po kasi nawawala lungkot ko. Ay, nako po, sige po. Basta Rochelle po, with God's help, di po tayo umalis. No, last time po, nagpaalam lang ako. Pero sige po, God willing po. Kaapelido lang daw siya. Taga Montalban, Rizal. Sige po. Ayun. Sabi ni Boss Frederick, ipagsigawan na lang natin sa Mars na Rochelle lang sa kalampar lalo masiraan ng bait yung mga basher. Di ba? Agree ba kayo din, Ma'am Yolanda Castillo? Tuloy natin ito, guys. Ayan, dito tayo kay Nanay Francia. Yung si Lola Putres. Dito sa likod tayo. Mahilig magputres si Lola. Ang ganda ng mga bulaklak ni Nanay dito. Ganda ng halaman ni Nanay, Ito yung sa likod nila. Ito yung Hindi bahay halaman, nila. May bakawan pa sa loob, oh. Ano? Bakawan yan, oh. Linis. Ito, guys, nakikita nyo, yung bakawan yan, Yan, oh. Bakawan pa yung lugar ni Nanay, ilog. Ganda. Oh, tama si Ma'am Jen Vlog, Sabi niya, hindi lang si Rachel nagsusuot ng mga usong damit, uso na ngayon yan, di ba? Ito, yan. Ma'am Rubina, shoutout. Ganda ko. Kala mo malambot yung lupa, no? Pero matigas siya. Ha? May isda? Saan? Ano, bakawan, no? Bunog, hindi maliliit. Bunog. Saan ka ga? Go, wait! Wait. Yan, dito po tayo dadaan. Team Rochelle lang sa kalam. Oo naman. Basta lahi ng Morales, pogi, magaganda. Grabe ang daan dito. Yeah. Iniwan na tayo nilang ga. Brian Morales. Grabe mga daanan dito. Yan. Apo, yung Ma'am Kyla, na-play ko na po. Mamaya po, re-upload ko po yun. No? Yung video natin sa release kanina. Na-play ko na po kanina. No? Mga layas. Oo, si Nanay, si Nanay Lilia ba yun? Ay, mali pala. Nanay Francia pala to. Si Nanay Lilia pala yung nagsasalita ng putres. Tunto kay Lanay. Yung may asim pa, no? May ka-love team. Grabe yun, no? Thank you, Ma'am Annalyn, O nga pala si Nanay Lilia. Ayun, Nanay Lilia. Shortcut nga. May Nanay shortcut Lilia. pala. Yeah, pa kanan. Yun silang gawin. Pupunta po tayo sa lupa nila Nanay Francia. Patingin. Nanay Francia? Francia. Ito pa ano dito dito. Ha? Yung lote na yun. Nanay Francia? Asan dyan? Ito? Yan silang gabi, bisitahin nila. Grabe, natok na ako, guys. Ito yung, asan dyan yung lupa Alas ni dos Nanay na pala. Francia? Ano dyan yung nalinisan yun? Ang hirap ng live, no? Pag live, guys, talagang actual to. Naantok ako. Pasensya na po, no? Sasayaw lang konti. Nainantok ako,
Boss, walang tulugan ha, sabi ni Boss Delmark. Alam nyo ba guys, dati, nagulat sila sa akin. Alam nyo ba dati guys, ang mga reaction video nun, maaalala nyo, maabot lang sila ng 10 minutes. Tapos may nakausap akong reactor. Sabi niya, ha, paano mo nagagawa yan? 1 oras reaction video? Oh, sabi niya, kung ako yung antok na antok ako, hindi ko lang mabanggitin kung sino. Antok na antok daw siya pag mga umaabot na ng mga 1 oras. Gusto niya mga mga 20 minutes, no? Ang sa akin kasi guys, iba kasi ako mag-react. Kaya minsan may nagreklamo sa akin, Sir Mars, panoorin mo muna bago ka magbigay ng reaction. Sabi ko, pag ang reaction video, pinanood ko lang siya, hindi na reaction video yun. Nanonood ka na lang. No? So, hindi maganda yun. Para sa akin kasi ang style ko as guys sa reaction video, talagang nire-react ko kung yung nakikita ko. Siyempre, hinto ko. Ganun ako mag-react. Sa iba, siguro, sinasabayan lang nila, nanonood lang din sila. So, ako magkakaiba po kami. So, kaya iba, nag-request sa akin, Sir Mars, i-play mo muna bago ka magpaliwanag. Hindi eh. Siyempre, pag pinilay ko yun, tapos later ako magpapaliwanag, minsan makakalimutan ko na yung sasabihin ko. Nakalampas na sa akin yung dapat na mabibigay ko sana na point, no, details sa reaction video. So, magkaiba po talaga. Kaya minsan, umaabot ako ng 1 oras. 30 minutes yung video, umaabot ng 1 oras kasi talaga nagpapaliwanag ako. Minsan, madagdag ako. Pero ganun talaga ako, guys, eh. So, iniba ko talaga yung style ng mga video reactor. No? Yung mga video reactor talagang minsan may mga saglit lang, eh. Magsasalita, ipi-play lang yung clip. Okay na. Ako po hindi ganun. No, kaya ibahin nyo ako sa iba. Marzano TV po ito. Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. Ayun. So, iba talaga po. Kaya pasensya na po sa mga iba nag-request dyan, napanoorin po. So, iba po ako sa mga ibang reactor. So, no. Basta ako pasensya na po, medyo napapahaba ako. Pero talagang ako pa nag-react talagang binibigyan ko talaga ng detalye sa video na pinapanood ko. Hindi ako namimili. Pero minsan pinuputol ko kasi pag sobrang haba, no? Tuloy natin to guys. Nutol nila yung daan. Ayan, dito po yung lupa ni Nanay Francia. Uy, daming snake plant. Snake plant. Favorite ko yan. Ma'am Jem Vlog 143, shoutout po out. At si Ma'am Risa, gising pa pala. Si Miss Island, inaantok na. Tulog na. Ano yan, balon? Tulog na. Ito? Ito yung lupa Alright. nabili. Grabe itong mga to. Rochelle, no? Puyatan, no? Grabe kayo, ha? Puyatan. Nanay Francia na binili. Where is... Gano'ng masabi mo gano'n? May lote na si Nanay Francia. Siyempre masaya. Lote? Ito yung sitwasyon nila. Oo nga. Kasi nga, yung sitwasyon nila malapit sa may tubig. Tsaka yung nila, yung... Ano tawag doon? Yung bahay nila. Nasa gitna, Nasa gitna, tapos kapag nasira Ilog? yung sa ilalim, baka Thank you, Miss Island. Talagang nagkape ka, ha? Grabe yun, ha? bumagsak yung bahay nila. Kaya, Sabi ni Ma'am Risa, hindi pa antok, maaga pa kuya, 8:45 pa lang. Naku po, talo ko sa inyo. Ma'am Princess Mercado, shout out. At si Ma'am Yolanda, gising na gising pa. Grabe yun, ha? Kaya pala malalakas ang loob nyo, ha? Nagaham mo, kaya maaga pa pala dyan, ha? Pero kayo so much guys, na-appreciate ko po yung inyong pag-support, ha? Grabe yun, ha? kawawa yung mga nakatira doon, natutulog sila, tapos biglang Pero masasabi mo lang na talagang deserve ni Nanay Francia na magkaroon ng Oo, deserve nila. Naman, oo. Tsaka nahihirapan din sila doon. Tsaka sikip, Sikip na. Ito masikip sila doon. din. Oo. At least dito, safe na. Tapos may matataniman. Maayos lang nila tong paligid. Safe na sila dito. Wala nang mga tubig-tubig na kapag bumaha, Kaya, paano din yung mga gamit. Kuya, Or ano. puntahan mo daw yung kapatid ni andyan ba? Yan ka Diba, gusto niya makita si Langga. Lalangga, wag na. Hindi. Kasi pag pupunta daw kami dito, tawagan daw siya. Kasi alam niya yung sukat dito. Wag na, Di man, nakakailangan yung sukat Di man. ng
Hoy, pa makikita pa rin ako. Hindi, pares mo tayo. Galong ka, huwag na. Nakakaya man. Oh. Hindi, okay lang. Kapatid mo yan. Makijudge ako. Hindi, hindi. Joke lang po. Ikaw i-judge? Grabe yan ah. Huwag mo nakakaya. Ang tsura ko. Pangit ko na. Pero lang anong maipapayo mo kay Nanay Francia? I mean, halimbawa si Nanay Francia nasa harap mo. Nanay Francia. Tapos ganoon yung ano niya. Ganoon yung buhay niya na medyo pasan yung mga problema, mga apo, anak, andun pa rin sa kanya. Tapos Basta Nanay Francia. walang hanap buhay. Si halimbawa andyan si If Nanay ever man Francia. nandito si Nanay Francia sa harapan ko, halimbawa nandito si Nanay Francia sa harapan ko, Andyan. tapos ako nandito. Ano Nanay maipapayo Francia, mo? okay lang yan. Kasi, ganyan talaga ang buhay. Minsan kailangan natin maghirap para Pero matuto nanay, para matuto tayo sa buhay na sa ganitong buhay na mahirap. Oo nga, mahirap po ang maging mahirap. Pero at least, magkakaroon po kayo ng kaalaman para kung bumalik man kayo sa dating mahirap, at least may alam kayo. Alam niyo kung paano mabuhay. Pero, darating din naman po tayo sa panahon na magiging masagana din po tayo. Parang ano lang din po yan, parang ang buhay po natin ay gulong lang. Kasi Yes. minsan So, yan. minsan nasa baba tayo, tapos minsan tataas. Hello, Ma'am LG Tangon. 8:45 daw sa Kuwait at sa Singapore kasi sa Pilipinas same lang, no. 146, no. 148 ngayon sa Singapore. Pababa na naman. Ikot-ikot lang. pero anong Pero, ang maganda dyan, anong ano doon? Anong aral ang mapupulot doon? aral. Ano? Na maging Maging humble mabait lang. ka lang, maging humble ka lang palagi. Kung ano man yung narating mo sa buhay, dapat ganun pa rin. Oo, may mababago, pero ganun pa rin dapat. Oo, kung paano natin sila nakilala. Si Nanay Francia. Walang pagbabago, no? Nakikita naman yan ni God kung ano yung mga bago sa'yo. Kung nakita niyang nagyayabang ka, edi maaring bawiin niya yan sa'yo, maaring ibalikan niya sa dati. Pero kung ipagpapatuloy mo yung ano sa kanya, yung pananalig, yung dating ugali mo, andyan pa rin. Kahit na nabago yung Estado ng Wala na kaiga din sa likod ko, ikaw talaga. buhay estado ng buhay mo, andyan pa rin yung ano mo. Hindi niya yan babawiin sa'yo. Mas dodoblehin pa. dodoblehin niya pa yan. Siyempre, kasi nakikita niya yung ano mo eh, yung totoong ikaw. Kesa sa mga ibang tao yun yung nakakita sa'yo sa social media or sa taong nakakasalamuha mo. Thank you lang ga. Wala bang kiss? Grabe naman doon. Thank you lang. Kiss naman dyan. Nga pala, MU pa lang guys. Grabe to si Marza. Talagang laging kiss ang gusto ah. Eh, pakay mo. Sabi nga nila, Rochelle, no? Rochelle lang sa kalam, di ba? Ano kaya mapipil nilang Nanay Francia kung narinig niya yung mga payo mo? Siguro, mabubuhayan siya ng ano. I mean, Kung hindi man, Karoon siya ng- kung hindi man si nanay nakakapanood ng mga vlog mo, kasi nga, syempre wala siyang cellphone. wala. Hirap din ang So- signal sa kanila. Kaya anong huling salita mo para kay Nanay Francia? Laban lang, Nay. Yun. Pinaka-importante, no? Hindi naman porket mahirap tayo ay hindi na tayo aangat pa. Yes. Laban lang sa buhay. Siyempre, So, may yun. pag-asa pa, no? Kaya ito, Manalig ka lang, Nay. Andyan lang si God. Papakinggan ka niyan. Hindi man niya ibigay lahat. Hindi niya bigay lahat or agad-agaran. Pero unti-unti yan, Nanay. Kaya laban lang, Nay. siguro ito tuloy, simula pa lang, no? Nagkaroon siya ng lote, simula pa lang Siyempre, ito. simula pa lang yun. Mabago na yung buhay ni Nanay Francia. Marami pang darating sa'yo, Nanay. Pero, Ano lang yan? Pagkakataon lang yan. oo. Langga, sa mga viewers ngayon, sa mga tumutulong kay Nanay Francia, paano mo papaliwanag sa kanila na si Nanay Francia ay karapat-dapat at dapat talaga nating tulungan? Kasi, ako naman kasi, nakikita ko naman yung kalagayan ni Na ano mo, Nanay. mukhang na-feel mo din. Nafe-feel ko din yung pakiramdam ni Yung Nanay buhay. kasi nga dumaan din kami sa ganyan. Tsaka, alam ko rin naman yung buhay na sobrang hirap talaga.
Kasi nga, Tsaka pag matanda guys, wala nang tanong-tanong, yun na yun, no? Basta pag matanda na, no? Basta basta nakita na matanda na guys, talagang deserving na matulungan yun. Wala nang tanong-tanong, basta matanda, tapos nag-iisa na lang sa buhay, wala na yung mga anak, no? Or may anak man, o ano, talagang nagsosolo. Ano na yun, walang tanong-tanong guys, deserve na yun, tulungan, no? At natutuwa din ako kay Rachel, talagang gusto niya talagang, ano no, bibigay siya ng motivation dun sa matanda. Pero alam niyo guys, ako, dati naisip ko, matanda na ako, hindi ko na kailangan ng pera eh. Yaman, hindi ko na kailangan. Siguro kailangan ko pera kahit konti lang. Pero gusto ko lang kahit maliit na bahay, nagtatanim-tanim ako. Ganun lang akong buhay guys. Kahit di maganda bahay ko, basta ako, lagi ko naisip, kahit ever since nung bata ko, yung nakaraos ka lang sa araw-araw. Di ba? Kung meron ka man na sobra, pasalamat ka sa Diyos. Kung wala naman, pasalamat ka pa rin sa Diyos. Iba pa rin talaga yung may contentment ka. Totoo lang guys, no? Natuto ko kahit ever since nung binata pa ako, na parang nakontento ko pero hindi ako naging tamad. No? Nagsisikap ako. Kaya ngayon, pag nagsisikap ka, syempre, makukuha mo yung gusto mo. Makakabili ka ng gusto mo. No? Pero syempre, sabi ko nga, yung buhay ng tao, no? Hindi basihan talaga yung mayaman ka, mahirap ka, hindi basihan guys eh. Kasi may mga mahirap, masama ugali eh. Pero may mahirap, mapapait naman. Meron namang mayaman, masama ugali. Meron namang mayaman, mabait. No? Kaya ako naniniwala ako sa buhay ko, no, na ang tao ay hindi basihan kung ano yung antas na meron ka. Ang basihan talaga natin is kung paano tayo nabubuhay. No, kahit mayaman ka, mahirap ka, maayos ka mabuhay, no? Hindi ka nananapak ng tao, hindi ka nanalait na nakasimsuit. Hindi masama mata mo, hindi ka lagi nakatingin sa ganito, ganun. Hindi yung, alam nyo guys, talagang hindi talaga sukatan. No, hindi sukatan ng yaman sa buhay. 'Di ba? So, kaya ako sa mga matanda diyan, ako matanda na ako, isipin ko, hindi ko na isipin yumaman. Isipin ko na lang talagang gagamitin ko na yung buhay ko sa paggawa ng mabuti. No? So, ganoon lang yun, guys, 'di ba? Tama ba 'yon? Sabi ni Miss Linsky, yan din pangarap ko, boss, pagtanda ko. Kapag okay na mga anak ko, kahit kubol lang tapos maraming tanim sa paligid, masaya na ako. Totoo 'yun. Totoo lang guys, ako gusto ko yun, may halaman lang ako, halaman, may alaga akong manok, okay na sa akin guys, kahit malit lang yung lupa, tapos kami dalawa ng asawa ko lang, for example, matanda na kami, yung mga anak namin, may sarili ng pamilya, okay lang, no? Darating sa point ganun guys, darating sa panahon na tatanda tayo, manghihina, no? Kaya ako nire-ready ko na, ngayon pa lang guys, nire-ready ko na hindi ako nag-iisip na pag tumanda ako, sobrang yaman ko. Hindi ako nag-iisip. Ayoko ma-pressure buhay ko. Ang sa akin lang, kung anong meron, syempre magsisipag ako. Syempre iniisip ko yung future ng anak ko. Pero sa sarili ko hindi na. Pero ano pa rin ako guys. Syempre nagsisipag ako, ganun. Pero hindi ako nag-iisip na pagdating ng araw, kailangan may ganito ako. Dapat may sports car na ako. Makasampo akong sasakyan. Dapat ganito. Malaki na yung lupain ko. No. Siguro sa iba ganun. Pero ako, kontento na ako. Kasi minsan hindi ko naman hiningi, dumarating eh. Nagkakaroon ako eh. Diba? So, yun lang guys. No? Ako, iba talaga yung kontento ka sa buhay. No? Pero syempre guys, inuulit ko, pag may pagkakataon kang lumago, no? Lumago ka. No? Hindi, pangit naman yung kontento ka lang sa buhay mo na alam, pwede ka pa namang umunlad, pero hindi mo ginawa. So, mali yun. Diba? Arlene Marzan, tama daw. Miss Arlan, ako naman, Angel Marzano, gusto ko pagtanda ko may pera. Kasi pag walang pera, yun iba ng anak ko, kamag-anak, inaabando na yung mga magulang or kaanak. Kaya ako gusto ko may pera ako para may mag-aalaga, caregiver. Actually guys, sa mga magulang, kami, no? Ako talagang gusto namin, meron kami sariling bahay, tsaka lupa. Pagtanda namin. Tapos yung mga anak namin, bahala nila sila sa buhay nila. Syempre, kailangan ng pera. Gusto ko rin niya may pera. Tapos, hindi namin iaasa sa mga anak namin. Tandaan nyo guys, wag nyong iaasa ang lahat sa anak. That's a wrong move. No, kung maaari, may sarili kayong bahay, may sarili kayong lupa, wag nyong iaasa sa mga anak ninyo. Believe me.
Believe me, maganda may sarili kayong bahay. Pagtandaan ninyo. At tama naman yun. Okay din may pera. Kung magagawa nyo nga, may negosyo kayo, mas maganda. Kasi pag may negosyo kayo, at least kahit matanda kayo, pwede pa rin kayo magtrabaho. So, iba pa rin yung may pinagkakitaan kayo, meron kayong maliit na taniman, basta ganun guys. Kahit maliit na negosyo, okay lang. Kahit may karinderya kayo, basta mabubuhay kayo. Pero wag nyo iaasa yung buhay ninyo sa mga anak. No, wag. Lalo pag nag-asawa na yan. No. Hindi ka na makakontrol. So, maraming ano. Pero ako guys, nagsabi sa inyo, pilitin nyo magkaroon ng sariling lupa at bahay. Ilang yun guys. Di ba? Teresa Itzberg, mag-love shout to Aido Marzano, watching from Germany. Shout out to Rowell at Rachel, to all Rachel Kalingap supporters. Salamat Ma'am Teresa. Dalia Castro, Maria Gemma Arbis, watching from Europe at Honor Legada. Agree ba kayo sa sinabi ko, no? Pero guys, real talk, wag nyong iaasa sa mga anak ninyo ang buhay ninyo pagtanda. O maari, magtabi kayo ng pera, magtabi kayo ng bahay kahit maliit, no? Bahay at lupa, kailangan nyo yan. Wag kayong titira sa anak ninyo. Wag. Dahil kawawa po kayo, ang sabi sa inyo. Magiging kawawa. Marami akong kilalang matatanda, binigay nila yung bahay at lupa nila. Kinawawa sila ng anak nila. Kasi nung nag-asawa, nagbago isip. Paano na ano ng asawa? So yung matanda, kawawa. Yung pinaghirapan niya na ilang taon, pinamana sa anak niya, yung anak niya pinabayaan siya. Not unless yung anak mo mabait. No, depende sa anak. Ano, pero kung maaari, magkaroon kayo ng sarili sa inyo. Huwag niya sa anak. Wag. Maraming nakakaawa po. Maniwala kayo. Dahil sa mga OFW dyan, OFW, hindi, pag ano, hindi naman ako pabayaan ng anak ko. Hindi totoo yun. No? Minsan, lalo pa nag-asawa na yan. Hindi nakikinig sa magulang yan, makikinig na yan sa asawa niya. Di ba? Yun. Sa nakuha niyo po, hindi naman po ako advisor, no? Pero marami na ako nakilalang ganyan. Matatanda, nakakaawa. Pinabayaan ng anak, no? Pinag-aral niya anak niya, pinamanahan niya ng bahay at lupa, akala niya aalagaan siya, pinabayaan din siya ng anak niya. So kaya pinapayo ko to. Hindi dahil naranasan ko, no. Marami na ako nakita, hindi ko kailangan maranasan. Marami ako nakitang ganyang matatanda, nakakaawa. Pinabayaan sila ng mga anak nila. No. So, meron ka dyan, pinamanahan niya ng bahay, lupa, binenta ng anak niya. Walang-wala na sila ngayon. Nakikitira na lang sila, pero noong araw, mayaman sila. Totoo yan guys, hindi ako nagbibiro. Kaya pag tumanda kayo, magtabi kayo, mag-save kayo ng pera nyo, sarili nyo pera. Magtabi kayo ng lupa, bahay, kahit maliit lang. Kami, nakaplano na kami yan awat tulong Diba? Basta meron na kami para sa amin lang. Yung sa anak namin, iba pa yon. So, kaya that's why ako, habang bata ko, no, inaalaga ko yung sarili ko, nagsisipag ako, no, kasi hindi tayo obligasyon ng anak no? Obligasyon natin ang anak natin na bigyan sila ng magandang buhay. So, ngayon pa lang, habang bata ka, magsipag ka, no? Pero wag mong iaasa sa anak mo na parang, hindi, anak, pinag-aral kita, dapat, pagtanda ko, alagaan mo ako, hindi mangyayari yon. So, dapat yung isipin, yung sarili nyo. So, depende na lang kung mabait kayo sa anak ninyo. Yung anak nyo, pagdating ng araw, aalagaan kayo. Di ba? So, but still, always, i-consider nyo yun, sarili nyo. No? Pagtandaan nyo naman, di nyo naman kailangan maraming pera Di nyo naman kailangan ng malaking bahay. Di nyo kailangan ng up and down. Kasi pag matanda ka na, takot ka nang umakyat. Malulain ka na. So, kailangan mo lang lagi ka nasasahig ka lang natutulog. Ganun ang matatanda. Minsan ayaw na nilang masyadong mataas yung kama. Gusto nila mababa lang. So, maraming ganyan. Maintindihan nyo guys pagtanda. Kaya habang bata tayo, magsumikap tayo, magtabi tayo ng pera, at huwag kayo magpapa-scam. Especially sa mga OFW. Currently, maraming mga scammer ang tinatarget OFW. Magninegosyo ganito, tapos may scam lang, kawawa.
Pag na-scam kayo, yung pinaghirapan nyo ng 20 years, 30 years, 50 years, ubos sa loob lamang ng isang oras. Paano, Sir Mars? Paano nangyari? Nag-invest. Walang kaalam-alam dun sa negosyo. Ayun, na-scam. Ubos ang pera. 50 years na pagtatrabaho na ubos lang dahil sa scam. Kaya mag-iingat po kayo, lalo na pag may pera kayo. Wag kayong magmadali yumaman. Sabi sa Biblia yun eh. Ang nagmamadali sa pagyaman, napapahamak. Kaya karamihan sa scam, titira yung emotions ninyo. Ay, ito, madabis kayo yumaman. 1 linggo lang, yumaman na ako. Nagkaroon ng kotse, huwag kayo maniniwala dun. No? Dapat, kung magninegosyo kayo, personal, tapos, alam niyo talaga yung business. Pinag-aralan nyo. Tandaan nyo guys, kahit maliit lang yan, basta pinag-alam nyo yung business. Maluloko kayo. Kaya minsan, ang magnanakaw ngayon, talagang magnanakaw ngayon, mga nakapag-aral, mga nakakorbata, mag-English speaking, pero mga scammer. Kaya yung magnanakaw ngayon, dito tulad noon, ang magnanakaw ngayon, talagang kita mo, gusgusin, di ba? Pero ngayon guys, ang magnanakaw ngayon, di ba? Minsan, mga politiko pa. Di ba? Agree ba kayo doon? Sabi ni Lorena Esto, tama po, hindi pwede iasa ang mga anak. Pero kami mga anak, ang kusa nagbibigay sa mama namin dyan kahit meron na kami kanya-kanyang pamilya. Totoo yan, ito maganda yan. Kahit naman po ako, hindi naman tayo obligation, pero ako, may utang na loob ako sa magulang ko. Nagbibigay ako sa parents ko. Bibigay ako. No? Maria Gemma RB, kahit saan naman sa bansa, basta Europe, walang pakialam dyan lang sa ating masyadong malisyoso. Totoo po, Ma'am Gemma. Ma'am Teresa, totoo yung sinabi mo, idol, marami akong kilala na ganyan, nakakaawa mga magulang nila. Marami pong kwento ganyan, nakakaawa. Maniwala kayo guys, mahaba lang itong video, ito reaction ko pag kinuwento ko sa inyo. Nakakaawa yung matanda. No? Grabe, maniwala kayo guys. Kaya ako, ito na yung mapapayo ko talaga. Huwag niyong iaasa sa mga anak ninyo. Magkaroon kayo ng sariling lupa. Huwag niyong, sige, bigyan niyo yung anak niyo ng pamanahan niyo, pero yung alam mong may matitira kayo, yung para sa inyong pagtanda. Huwag niyo iasa, guys, mahirap. Tapos try niyo magnegosyo, di ba? Ay nako po. Ay Ma'am Escalante Asuncion, Legada. Ako nga Sir Merz, nung dalaga pa ako, feeling ko talaga ayaw ako ng nanay ko. Pero binaliwala ko lang, masakit kahit parati niya akong sinasaktan. Dati, pero ngayon, ako yung tumutulong sa kanya dahil nanay ko siya. Good. Good. Okay lang yan guys. Alam nyo guys, basta magulang, kahit anong sama na magulang pa rin yan. Tandaan nyo guys, mahirap mamatay tayo nang meron tayong guilt. No? Masakit yan. Kahit anong sama na magulang, tulungan natin. Yan ang tama. At least, mawala man sila sa mundo, wala tayong regret na hindi natin sila tinulungan. No, alam nyo guys, tandaan natin ang pagmamahal, hindi lang sa taong nagmamahal sa atin. Kahit yung mga taong ayaw sa atin, mahalin natin sila. Yun ang masasabi ko. Diba? Diba? Hay, nako po. Tuloy mo natin na guys Yung tipong isipin mo sa pang araw-araw Pang mo. gamot, hindi siya makakabili. Oo, super hirap niya. Tapos nangungutang ka lang. Tapos hindi mo alam kung may pambabayad ka pa. Kasi Yun, nga, diba? walang Walang talaga kasiguraduhan kung may kita ba. Yes! Sortihan ng, para dito, may pampers para dito. Panay pa naman yung ganyan-ganyan. Pero lang gaano masabi mo sa mga nagpapautang pa rin kay nanay? Although walang Siyempre, assurance kung kailan makakabayad si nanay. salamat sa kanila kasi nga, parang charity na rin, Oo na nga, rin diba? nila. Kasi, Nagtitiwala pa rin sila kay oo, nanay. tiwala sila kay nanay na kahit ganyan si nanay, na matanda na, pinapautang pa rin nila. Na kahit, yung iba-iba niyan, isipin, ay wala na itong may pambabayad Walang kasi nga, matanda na. Pero ang hirap ng gano'n, no? Siyempre, mahirap talaga Ang kung hirap ikaw ng nasa ganun kalagayan na- ni nanay. Ang hirap ng gano'n na pupunta ka sa tindahan tapos wala kang... Walang magpapautang sa'yo. I mean, wala kang... Naranasan namin yung umuutang sa tindahan ginagaling ni Maymay Ragudo. Hello po. Ma'am Violeta Leonora, shoutout po. Pera. Ay, wala kang
Bali, Kasiguraduhan kung babayaran mo. kailan mo mababayaran, di ba? Ang hirap ng ganun. Siyempre, isipin mo pa yun eh. Kaya nga, Siyempre, bago ka magtulog, isipin mo pa yun kung may pambayad ka pa ba or wala. ano kayo mga diskarte ni nanay na kung bakit siya pinapautang? Siguro mababait yung mga nagpapautang. Ramdam din po siguro yung buhay ni nanay. Ranas din siguro yung ganoong buhay. Tsaka, Hindi, syempre guys, nakakaawa naman, di natin pautangin, no? So, grabe naman talaga, no? Basta matanda na guys, malaki ang ano natin dyan, unawa. Basta matanda guys, no? Matatanda kasi madali magkamali, makakalimutin, no? Basta pag may matanda guys, alagaan nyo. Nako po, maniwala kayo, pagdating ng araw, di niya bagsiyan ng pagtulong sa matatanda. Sabi ni Ma'am Escalante, mag-comment lang po ako sa style ng pananamit ni Langga. Rachel, wala naman pong problema sa pananamit ni Langga. Lalo sa Pinas, ang klima natin sa Pinas napakainit. Opo, totoo yan ha. Sige. Ma'am Maria Gema, Rachel, sa sunod, nag-swimming ka, mag-jacket ka na lang, mag-among, para mga basher mo di makadilat pag nakakita ka. Ano ligado? Tama po si Marzano, kahit gaano pa kasakit nanay, si nanay kong hindi dahil sa kanya wala tayo sa mundong ito. Totoo po yan, no? No? Kuya Ed, shouts Engineer Marzano, team thumbs up done. Sorry late ako host. Okay lang po. Pataan na rin na po ako eh. So, kikiligin sa upload dito doon kanina sa phone. Sige po, bukas natin. Ano natin yan? React natin. Nakakaawa din sila kasi yung kalagayan din niya. Sobra to. Kaya gaanong ipapayo mo sa ating mga viewers din? Laban lang din. And, Laban lang. ayan si tatay. Si tatay, nakakahiyak ng Langga. Ito si ano? Tatay. Ano pangalan niyo po? Tatay? Tatay Efren pala. Ito si Langga, tay. Nakita niyo na po. Opo. Talagang maganda pa talaga. Maganda daw talaga. Tatay, bless. Thank you. Maganda Salamat talaga. po sa suporta. Number 1. Salamat po, grabe. Nabalitaan ko tayo, nagpupuyat ka daw. Ay, oo. Grabe ka naman, tay. Kagabi lang eh. Baka tayo magkasakit ka niya, nagpupuyat Ay, ka. hindi. Kasi pag wala akong gawa. Sobra to ah. Ay, grabe. Tatak po kayo sa mga ano Grabe namin. si tatay. Upload mga live. Salamat, tatay. Tama ka doon, simpleng taga-bukid ah. Buti ka ba taga-bukid ka, pero sabi nila, gusto ata nila magsuot silang ganang pantulog ng damit na kapajama. Di ba? O yung mga Faith Fatima, kamusta ka na? Shout sa Marzano, walang mali sa panamit nilang Rachel, bagay na bagay sa kanya, di ba? Buti pa tingin nyo to, simpleng taga-bukid. O, di ba? Agree siya, oh. Di ba? Ano yun, magsusuot ng nakapajama? Number 1 pa. Thank you po. Ano yun? Team Rose. Grabe. Yan. Totoo. Kasi Salamat po. mula nang ma-scout ka, parang sinubaybayan mo. Sino po naka-scout kay Langga? Parang si Sino daw? Sino yan? Sino? Vincent. Ayan! Alam ni tatay. Ayan, salamat kay Kuya Vincent. Kaya mula ka nang ma-scout, gusto kang binitiyawan. Kasi Grabe ganda ng comment nyo guys. Pasensya na nadidistract ako. Ano? Sige, last basahin po natin. Sabi ni Ma'am Escalante, ang masama kung walang saplot ang katawan ni Langga. Hay, mga basher nga naman. Sabi ni Rubina Maylin, Sir Marzano, panoorin yung upload ni Ruel sa swimming nila. At grabe doon ang sweetest, dami siguro nahimatay sa basher nung naligo sila. Bukas po, react po natin yan. Ma'am Lisa Caldwell, sabi niya, pareho tayo, growing I never feel na mahal ako ng mama ko. Hindi ko alam kung bakit. Lagi niya akong binubugbog at muntik niya akong saksakin. Tatay ko lang na feel. Sa tatay ko lang daw na feel. Ay, grabe naman niya, Ma'am Lisa. Grabe pala yung naranasan niyo, no? Binubugbog siya, oh. Hindi ko alam kung bakit lagi niya akong binubugbog at muntik niya akong saksakin. Diba? Grabe, no? May mga ganyang mano. Grabe, hindi ko kinakaya yan, ah. Pero, guys, ang napakahirap na sitwasyon na ganyan. Ako, awa ng Diyos, hindi namin naranasan yan. No? Pero siguro na bubugbog kami. Kaya ang pangit ng ano, guys, upbringing noong araw. No, yung tandaan nyo guys, nung araw bubugbog yung mga magulang. Mali talaga yun eh. Yung pagpapalaki sa atin dati. Mali talaga ako. Nagis ako dun eh. Nang bubugbog. Okay lang paluin mo yung bata.
Pero mabubugbugin mo, sasaksakin mo, no? Hindi ko maano yun. Pero guys, matindi ginawa ni Ma'am Lisa. Parang tinulungan niya pa rin, no? Yan ang true love. Yung mga ganyan, guys, yung alam mo yung ginawa ka ng masama, ginantihan mo pa rin na mabuti, ay, nako po, maniwala kayo, may ganti ang Panginoon sa inyo pagdating ng araw. No? Ang pag-iipon lang, guys, hindi lang dito sa lupa. Nag-iipon din tayo ng investment sa langit. 'Di ba? Ang mundo kasi, guys, this is a training ground. No, para ato, guys, sa mga Kristiyano, pasensya na po sa ibang sa mga Kristiyano, guys, tandaan natin na itong mundo is sa training ground. No? Huwag natin ilagay yung isip natin na kailangan marami kang pera sa lupa. Hindi po totoo 'yon. Dapat natin isipin na dapat marami tayong magawang mabuti dito sa mundo. Pagdating ng araw, pag tayo pinagpahinga na ng Panginoon, no, meron tayong investment sa langit, 'di ba? At 'yun yung buhay na walang hanggan. Na doon di ka na magugutom, di ka na mahihirapan, no? Kung naniniwala kayo sa Diyos, ako naniniwala po ako sa Diyos na hindi lang ang investment dito sa mundo, sa lupa, no. May investment tayo sa langit. Kaya pag tayo nakakita ng matanda, guys, tulungan natin. No, kahit simple lang. Pag nakita mo mahirap, walang pambayad, pautangin mo. Kahit maliit lang, di ba? Di ba? So, ganoon lang naman, guys. Kaya lang, mag-ingat lang kayo sa mga abusado. Minsan, nang-aabuso no? Minaranasan namin yan, guys. Nanawagan ako, tutulong kami. No, may tinulungan kami niyan. Akala namin anak niya talaga may sakit. Yung pala, bumili na ng bag. No? Kaya minsan maraming manluloko sa internet. Tinutulungan mo na, manluloko. Kaya ang hirap tumulong sa internet, guys. Mag-iingat kayo, no? Especially sa mga OFW, huwag kayong basta-basta tumutulong or mag-i-invest sa mga business. No? Ingat po kayo. Pag hindi nyo alam yung business, huwag nyo ituloy. Sobra. Hay nako po. Simpleng taga-bukid. Kung nabash lang silang sa suot niya sa swimming, sana nag-bathing suit na lang siya. Mga walang magawa. Totoo po, no? Kung ibabash lang din pala si Rachel dun sa damit niya, sana nga nag-bathing suit na lang. Ganun din naman, ibabash din naman pala. Totoo naman, no? Agree ako dun. Ibabash ka din naman pala. Dapat tinuloy mo na. Nag-bathing suit ka na. Ganun din naman. Galing, ano? Di na Rojas. Wow, ang ganda nilang ga. Basta ako, Sir Marzano, kahit anong isuot niya, bagay sa kanya. At walang masama doon. Kung doon, gandang-gandang nga ako sa kanya go lang, wag intindihin mga basher lang yan. Di ba? Sabi ni Ma'am Lisa, pero hindi ako nagtanim ng tampo dahil mahal na mahal ko ang magulang ko. Yan po ang tama. Yan ang utos ng Panginoon. Yan ang kalooban ng Panginoon. No? Sabi ni Z. Henry, tama lang naka-swimsuit siya panligo. Pero nung nagpunta siya sa grocery na nakap ganyan, parang off yun. Yun, di ba? Matalino. Nagatong sana muna siya ng t-shirt na sabi ko lang, di ba? Tama, anong nagpunta siya sa grocery? Na ganyan, na parang off yun. Oh, may point ka naman, no? May point naman. Kung nagpunta siya ng grocery, no? Pero kasi sa, guys, sa Boracay, no? Kung nakapunta kayo ng Boracay o kaya sa mga may beach, syempre naman, minsan parang hindi mo na magawa magbihis pa ulit. Kunwari, guys, kasi dati nakapunta kami niyan beach Siyempre kami, bibili kami ng pagkain. Siyempre, yung pinsan ko ba yun? Naka-bathing suit siya nun Lumabas kami kasi no choice siya Siguro, nagkakamadali lang kasi lapit lang ng tindahan. Parang swimming pool, tapos lalabas ka ng konti, tapos may tindahan sa labas. Siya naman, naka-bathing suit, bumili. Para sa amin, wala namang problema. So, ayun nga lang, off yun sa iba dahil, Pero may point naman si Henry, may naman, hindi ko naman yun. Kaya lang, syempre, may mga dapat tayong i-consider. Mamaya, kamamadali, no? Hindi niya na naisip, di ba? So, may mga ganun, guys. So, lang, guys, lawakan lang talaga natin. Kung may mga ganun, no? Sa akin, pinapalampas ko na lang. So, tao, guys, no? So, wala naman taong perfecto na lahat. Bawat galaw, kalkulado niya na niya. So, yung mga circumstances na hindi niya talaga mapipigilan, no? Ma'am Riza Gahela, yung kuya ko tinali sa puno na may lantanom. Tas ako, pinalo ng lubid, ay grabe.
Pero hindi kami nagalit, mahal na mahal namin siya kaso wala na siya nung May 3 lang kaso di ako nakauwi. Grabe naman, ano? Kasi noong araw guys, grabe din. Kasi alam nyo guys, namana lang din na magulang nyo yan. Kasi mga noong araw talaga panahon ng Kastila, matitindi yung ginagawang parusa sa Pilipino. So namana yan ng mga lolo't lolo natin. Hanggang sa pagdidisiplina sa mga anak, namana yan. Pero ngayon medyo nabago na. Bawal na kasi sa batas yan yung pananakit. No? Hindi hindi yan palo bugbog tawag diyan Torture diyan mga ganyan, no? Grabe ano? Hello? No sound ba ako? Yun. So, sige po. Sige. Tuloy na natin to guys. Naluwa nga ako eh. Grabe. Ito kasi talagang ano naman talaga. Dapat Sabi nyo, panoodin nyo lahat para alam nyo naka-jacket yun. Naka-jacket naman pala. Sige po, react natin bukas yun. So, may jacket naman pala yun. Baka siguro hindi nila nakita. Bukas po, i-react natin yan. So, don't worry guys. Naka-jacket naman daw si Rachel. Yung salamat po Sige. Baka naman di pa niya napapanood, no? Sige po. Sige. katulungan. Nakita kong bahay ninyo. Opo, salamat po. Ate, ano pong naramdaman niyo po sa unang panood niyo po sa kanyang Ito, yun nung kasi, na-scout pa lang siya? kasi- Bakit po naluha po kayo? ano po, ay talagang nakakaano naman sila. Nakakatats. Naramdaman ni tata yung feeling. Naramdaman ko yung Ganung buhay. kung gaano ang buhay na naging ano na bago. Ano? Oo nga po. Ay, Grabe, overtime na ako. silang magkakapatid. Si ano, Ay guys hindi ko napapatagal na medyo overtime na po talaga ako. Pero siguro nakuha nyo naman lahat, no? So, overall guys, no? Rachel Morales is Rachel Morales, no? Lagi natin iisipin na meron siyang karapatan, meron siyang freedom, at she need respect, no? Tama naman guys hindi naman masama po muna. Okay lang yan. Pero sana, limitahin natin. No? We always put some respect and consideration sa mga bagay na napapanood. Kasi ako, kahit ako guys, nag-react. May mga bagay akong gusto kong sabihin, pero hindi lahat sinasabi ko. Kasi, meron akong kinukonsider. Kasi baka nga ganito, what if ganito. So, hindi po lahat. So, ganoon din tayo as a viewer. Maging madisiplina din tayo. Pero syempre, nobody's perfect. Kahit ako, nagkakamali din po ako. Pero yun nga lang, pakiusap ko sa mga fans at sa mga basher na rin, na sana, no, na igalang natin ang karapatan ng bawat isa sa atin. Kung sa sarili natin, tingin natin na kailangan natin na igalang, no. So, dapat ganun din tayo. Bigyan din natin silang respeto. So, maraming salamat sa Diyos guys. Pasensya na po, medyo na yung boses ko, baksak na, medyo kailangan na magpahinga. Shoutout sa lahat guys sa mga kay Ma'am Yoda Williap, simpleng taga Bukid, shoutout si Henry, yon, no, at Yolanda Castillo, no, at sabi niya, sir, si Henry, naka-jacket nga siya, pero mas maganda pa rin ang nagpatong muna ng t-shirt. Di ako basher, I love them both. Okay lang yan, Boss Henry. No, basta mahalaga naman ng jacket. Okay na yan. Kanya-kanyang ano yan, no? Basta at least guys, naiintindihan ko naman iban mahal lang nila, concerned lang sila. So magkakaiba lang tayo ng point of view. But in the end, 'di ba guys, mahal lang natin ang Rochelle, guys. Anyway guys, maraming salamat sa Diyos at samahan nyo dito guys sa aking next video reactions. And to God be the glory guys. Bye-bye po. Bakit ba nung ika'y aking nakita